Laman ng mga ang banner stories, ang himig, pag-amin ng dating Pangulong Duterte na meron ngang Davao Death Squad. 7-member death squad, no? Na hindi daw mga pulis, no? Mga kriminal din na pumapatay ng kapwa nila kriminal. At merong punto sa hearing na hinihikayat po ang DOA dito sa maraming binitiwan daw ang dating Pangulo na pag-amin pahayag. Tanong natin, meron po bang actionable doon po sa mga naging pahayag ng Pangulo, dating Pangulo? Wala, kasi yung sinasabi niyang death squad, di umano, yung mga kriminal na nagpapatayan sa isa't isa. Alam niyo, si Presidente, kaya niya sinabi niya, kaya ako naging Presidente, mahusay ako mag-intriga. So, initigil ko yung mga kriminal na yun, kaya sila naging death squad. They were killing each other. Tapos sila lahat. So, anong crime doon? Tapos ang nababanggit nga bilang dating prosecutor, alam ng dating Pangulo kung ano yung talagang parameters ng pwede niyang sabihin na talaga naman kahit sabihin pa niya yon, ay itong pag-amin na to na merong punto sa hearing na talagang that he kills, hindi ba? So absent any further evidence, bakit hindi po actionable? Hindi actionable kasi anong crime doon? Anong crime doon sa sinabi niya na meron akong death squad, pero yung death squad na tinutukoy ko, yung mga criminal mismo na nagpapataya, kaya pagka-figure of speech yun, kaya sila naging death squad ko kasi sila nagpapatayan. Pero attorney, meron rin sinabi na may mga mayayaman daw, na mga tao po, na mahilig daw pumatay. And then he said also na nakalimutan na niya yung mga pangalan dahil nga may edad na rin po siya. So hindi daw niya maalala. So sino po itong mga mayayaman po na mahilig rin daw pumatay? Kung hindi niya maalala, hindi ko malalaman. Okay. Yung sinabi niya na ng pag-udyok po no doon sa mga kriminal, doon sa death squad na yon, na udyukin yung mga kriminal na manlaban para may dahilan para sila ay patayin. Actionable or not? Wala, hindi actionable. Alam mo, ang ibig lang sabihin ni Presidente, ang buhay nyo nakataya. Okay? Pag naunahan kayo niyan, siguradong kayong patay. Kaya unahan nyo na lang. Kaya kung halimbawa, nasa harap nyo, merong baril na hawak, o sasabihin nyo, o sige, paputok ka. Putukin mo, bigyan mo kami ng dahilan para barilin ka namin. O yun ang nasabihin. Di ba sa mga pulis ganyan? Make my day. Shoot me. Hindi nag-uunahan sila. Ganun lang yun. Pero Attorney Sal, bakit niya po inaako lahat? Sabi niya, wag niyo nang anuhin yung mga pulis dahil ako lang nag-utos sa kanila. Ako ang sisihin, I will take lone responsibility morally and legally po. Bakit po ganito po yung naging paninindigan niya? Unang-una, wala siyang inuutos na labag sa batas. Kaya medyo, let me correct you there. Wala siyang inuutos. Ang inuutos niya, tugisin niyo, arrestuin niyo, pag lumaban sa inyo because you have to overcome their resistance, parilin nyo. Alam ka namang kayo magpauna. Kaya hindi actionable yun. Number two, nung sinabi niya, I assume full and legal responsibility, ibig sabihin, he is just performing his mandate under the Constitution to serve and to protect. Now, ano yung sinasabi niyang legal responsibility? Ang ibig sabihin ng legal responsibility, kung may nangyaring mali dun sa war on drugs, kailangan you will go after the police men who violated the law. I-prosecute mo yon para mabigyan mo ng hustisya yung mga biktima. Kaya, yan nga nangyari, di ba? Doon sa Kian de los Santos case at yung iba pang kaso. Pre-prosecute at nagkaroon ng conviction. Now, pagdating naman doon sa I assume responsibility, ang ibig lang kung sabihin ni Presidente Duterte, that is a policy statement. I declare war on drugs. The failure and the success of it, sa akin yon. If it fails, then ako ang nag-fail. You don't have to blame others. Pag naging successful, di ako bigay nyo ng credit. Yun lang ang ibig sabihin nun, walang iba. Alam naman po natin na Attorney Sal na campaign promise niya ito. In fact, sabi niya, in 6 months, no, masusugpo niya itong illegal na droga, itong problema ng ating bansa. And you know, he will save the youth, he will save the country.
Itong nangyari na extrajudicial killings, no? Of course, there's a huge debate on whether or not it was state sanctioned. Ano po? Yun pong, pag binasa mo yung comments, marami po ang natutuwa na napuksa po nung panahon nung, which is also debatable daw, no? Na napuksa. At least nabawasan yung illegal drugs nung panahon ng Administrasyong Duterte coming from lawyers. Siya po abogado, kayo po ay abogado. With all due respect po, yung mindset that it's being perpetuated na wag dumaan sa due process na arestuhin mo yan, kasuhan mo yan, litisin ang kaso, pag napatunayan na guilty, ikulong, pag inosente, pakawalan. Vis-a-vis yung papatayin in the guise of nanlaban. Tumatak sa akin kung 6,000 yung nanlaban. May 6,000 pa ba na baril na magpapatunay na itong kalibre 38 na to ang ginamit para manlaban? Naku, alam ko nyo, yan ang linya ng mga anti-Duterte, yung mga baril. Pwede ba? Hindi mo kailangan na meron kang sariling baril para ikaw ay mambaril sa pulis. Yun lang, agawin mo yung baril ng pulis. O di wala siyang baril. So you're saying hindi totoo na nanlaban at hindi tinaniman po ng kalibre 38? Depende kasi yan sa circumstances. Ang turo niya sa mga pulis, nung nagtuturo siya, merong self-defense na tinatawag. Yan lang ang pagkakataon na pwede kayong pumatay. Pero ang trabaho nyo talaga, tugisin sila, arrestuin nyo, ikulong nyo, idemanda nyo, litisin ang hukuman. Pero kung sa inyong pag-aaresto, they resist. At kung ano-anong gagawin, pati ng buhay nyo nanganganib, o gawin nyo na ang dapat yung gawin. Alangan ayong patay at hindi. No. Attorney San, nanonood ako kahapon no, sa hearing. No? At yun na nga, parang mas naging magulo no? Kasi may laban, bawi. Ano ba talaga po ang posisyon po ng dating Pangulo po talaga? Siya ba po ay aside from admitting no, na sabi nga niya talagang gusto niya tugisin talaga ang problema ng droga, pero minsan sasabihin niya, pinag-utos niya para sa laban, pero minsan babawiin po niya. Ano ba talaga yung sa tingin niyo po talaga ang kanyang gustong ipaabot? Mali lang ang intindi niyo. Wala siyang, ang pinag-uutos niya, tugisin niyo. Ang problema, pag sinasabi niyang patayin niyo, literal, iniisip niya, hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin nga, yung sinabi ko na kanina, tugisin niyo, arrestuin niyo, dalhin niyo sa kulungan. Pero pag sila nag-resist, gawin niyo ang dapat yung gawin. Yun lang yun. Paulit-ulit na nga eh. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.